po dito, magdiwang ang lahat ng nilikha. Come, everyone, clap your hands, shout to the God with joyful praise. No, sabi po dyan, come everyone, clap your hands, shout to God with joyful praise. Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, hallelujah, papurihan po natin ang Panginoon. Gamitin po natin yung ating mga kamay, amen, sa pagpuri sa Panginoon. Maging ang ating bibig, hallelujah. Sumigaw nga po tayo muli ng hallelujah. Hallelujah, yung pinaka-the best na sigaw para sa Panginoon. Hallelujah. 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 Kay saya, di ba kay gandang magpuri sa Diyos Ama. Sa bawat galaw, sa bawat sayaw, langit ay nadarama. Di ko kayang pigilin ang pagdiriwang ng damdamin. Sumayaw, sumabay sa awitin, ang Diyos ay sambahin. Puri sa Diyos ay awitin ko, sumayaw, sumabay sa tugtuging ito. Papuri sa Diyos ay awitin ko, sumayaw, mag-awitan tayo. Puri sa Diyos ay awitin ko, sumayaw, sumabay sa tugtuging ito. Papuri sa Diyos ay awitin ko, sumayaw, mag-awitan tayo. Woo! Sige po, patuloy po nating papurihan ang Panginoon. Limutin mo na ang iyong problema, ngayon ang oras para magsaya. Ang puso ko ay muling lalakas, ang buhay mo ay sasaya. Di ko kayang pigilin ang pagdiriwang ng damdamin. Sumayaw, sumabay sa awitin, ang Diyos ay sambahin. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tugtuging ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, mag-awitan tayo. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tugtuging ito. Papuri sa Diyos ay awitin. Kayo lang po ang aawit. Mag-awitan tayo. Puri sa Diyos ay awitin mo, sumabay sa tugtugin ito. Puri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, magpapurihan tayo. Limutin mo na ang iyong problema, ngayon ang oras para magsaya.
kumpleto na, kapayapaan, kasalanan, at buhay na walang hanggan. Wala nang hahanapin pa, Ako'y di na nangangamba, nangangailangan sa buhay ko, sagot ng Diyos Ama. Wala nang hahanapin pa, ang buhay ko'y kumpleto na, kapayapaan, kagalakan, at buhay na walang hanggan. Woo! Hallelujah! 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 Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Say amen! Amen! Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sa umagang ito, mga kapatid, patuloy po nating papurihan ng Panginoon. Hallelujah. Sa buong linggo na tayo po ay pinagpala ng Panginoon, iningatan, ginabayan. Hallelujah, Jesus. Kapatid, huwag kang papayag na tatayo ka lang dyan. Hallelujah, Jesus. Huwag kang papayag na tatahimik ka lang dyan. Hallelujah. Kasi bakit? Ang Panginoon ay hindi tumitigil, hindi tumatahimik. Hallelujah. Sa pagpapala sa bawat isa sa atin. Hindi siya tumitigil sa paggabay sa atin. Hindi siya nananahimik sa pag-aaruga sa atin. Amen po. Hallelujah. Ang pagpapala po ng Panginoon ay lubos-lubos. Hindi po nagkukulang. Amen po. Amen. Amen. Kaya sa umagang ito, inaanyayahan ko po kayo. Hallelujah, Jesus. Itaas po natin ang ating mga kamay. Tayo po'y pumikit at patuloy po nating pasalamatan at purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang,
po, Panginoon, sa pagkilos mo, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Hallelujah! 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 Come on, church! Patuloy po natin papurihan ang Panginoon! Hallelujah! Lift up our voice to the Lord! Hallelujah! 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 Jesus! Hallelujah! 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 Hallelujah, Jesus! Hallelujah! 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 Salamat. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, sa pagpaparanas mo, Lord, ng iyong Espiritu, ng iyong banal-banal na Espiritu, Panginoon, sa bawat isa sa amin ngayong umaga ito, Lord God. Lord, dalangin ko po, Ama, hallelujah, na patuloy mo, Lord, na siyasatin ang puso ng bawat isa sa umaga ito, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Marapat dapat ka po naming papurihan, Panginoon. Marapat dapat ka po naming sambahin, O God. Hallelujah. At sa iyo po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Hallelujah. At ang lahat ng magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon. Sabihin niyo ako sa katabi mo, you are blessed. Okay. Glory to God po. Amen. Hallelujah. Excited na po ba? Amen. Ako talagang excited. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lahat nga po ng nakaprepared na ang kanilang mga tithes and offering. Magsabi ng hallelujah! Hallelujah. May nais lamang po akong basahin dito sa 2 Corinthians 9:6. Pakatandaan po natin ito, no? Ang sabi po dito sa verse 6, tandaan ninyo, ang naghahasik ng kakaunti, aani ng kakaunti. Pero ang naghahasik ng marami, aani ng marami. Di po ba? Kung nagtatanim tayo, maka-aani tayo. Kasi nagtanim tayo. Di po ba? Kaya po, palagi po nating tandaan, yung pag umiibig po tayo kay Lord, hindi po pwedeng hindi tayo nagtatapat at nagbibigay sa Kanya. Di po ba pagka may iniibig tayo, binibigyan natin ang gusto nila? Pinipili natin yung the best para masiyahan? Yung Lord po ganoon. Kaya po alam ko, ang bawat isa sa atin, hindi po pwedeng hindi napagpapala sa linggo-linggong dumarating. Tsak po, kaya maging excited po tayo sa paghasik natin para po mas marami tayong anihin. Amen po. At ang sabi po doon sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Dito po natin ilalagay yung ating offering. Wala pong halaga. Basta po kusang loob, hindi po tayo napipilitan. Sa mga Israelita po sa Old Testament, pagtapak pa lang po ng kanilang paa sa templo ng Lord, meron silang handog. Gawin din po natin yon bilang pasasalamat sa buong isang linggong pag-iingat sa atin ng Panginoon. Amen po. Meron din pong man of God na siyang nagpapaliwanag para sa hindi natin maunawaan. Yung linggo-linggo natin na napaparinggan mula sa Kanya na galing sa Panginoon, lubos nating nauunawaan. Amen po? Amen po? Sige po, tayo po lahat ay umukoy. Pagpanalangin po natin ang ating mga tithes and offering. Ama naming Diyos na nasa langit,
Maraming pong salamat, Panginoon. Nandito kami upang patuloy na unahin tulad ng iyong sinabi na seek first the kingdom of God. Lord, salamat po, Panginoon. Malakas kaming nagising at patuloy, Lord, na kami malusog. Lord, thank you po. At sa mga pagpapalang dumating sa amin sa buong isang linggo, Panginoon, hayaan mo, Ama, na ang puso namin nag-uumapaw sa pagsunod sa iyo. Dahil mahal ka namin, Panginoon. Nais naming sumunod sa iyo, bukal sa aming kalooban, Panginoon. At iyon po, Ama, ay yung 10% po na ibibigay namin sa iyo. Magamit po, Lord, sa templo mo, Ama, sa pangangailangan nito upang patuloy, Lord, na umunlad, Panginoon, ang makakarinig, Ama, ng iyong salita at patuloy, Lord God, maipabuhay namin ito. Lord, thank you po sa iyo, Ama, dakilang Diyos. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila at pagluwalhati sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Ayan na, bumabagsak na. Ayan na, bumaragasan. Ayan na, bumabahala ng pagpapala galing sa Diyos. Hakot na ng hakot ng pagpapala. Hakot na ng hakot. Hakot na ng hakot ng pagpapala. Hakot na ng hakot. Hakot na ng hakot ng pagpapala. Hakot na ng hakot. Hakot na ng hakot ng pagpapala. Hakot na ng hakot. Ayan na, bumabagsak na. Ayan na, bumalagasan. Ayan na, bumabaha na ang pagpapala galing sa Diyos. Hakot na ng hakot ng pagpapala. Hakot na ng hakot. Hakot na ng hakot ng pagpapala. Hakot na ng hakot. Hakot na ng hakot ng pagpapala. Hakot na ng hakot. Hakot na ng hakot ng pagpapala. Hakot na ng hakot. Amen! Hallelujah! 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 Sige po, bago po tayo umupo, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyo, Panginoon, na makatayo sa pulpitong ito. Lord, thank you. Lord, tinataas ko po sa iyo ang aming worship service na ito. Lord, ikaw po yung manguna, lalo na po sa iyong lingkod. Lord, tumimo po sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso, Panginoon, ang nais mong ipahayag sa umagang ito. Lord, samahan mo po kami. Inaangkin po namin, Panginoon, ang katagumpayan ng gawain ito. At Lord, alam ko po, may gagawin ka. Hindi kami papayag na wala kang gagawin ngayong umagang ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, pwede na po tayong umupo. Bago po ako mag-umpisa, gusto ko lamang pong pasalamatan yung lahat ng mga cell group ko. Talagang all-out support. Praise God. Salamat po sa inyo. Si Ate Abing, first service yan. So nag-second service. Sila Teacher Flor, sila
Salamat po sa inyo. Thank you. Sila, Brother Eddie, si Sister Marilyn, no? Salamat po sa inyo at sa iba pa. Maraming salamat. So, ang topic po natin ngayong umaga ay, tinanong ko po kasi kay Pastor kung ano ituturo, obedience daw this month. Kaya yan po yung ating topic, the importance of obedience. No? Sige po, paki-ano nga po yung Philippians 2:5-8. Sama-sama po nating basahin. Philippians 2:5-8. Sige, ako muna po yung mauna, tapos kayo, salinhinan po tayo. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Sige po kayo, sabay-sabay po tayo. With God, something to be to his own advantage. Sa 7 po, rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Sa 8 po, he found humble himself, even death on a cross. Amen. Mga kapatid, malinaw po, i-mindset daw po natin sa ating pagsunod or ang obedience natin sa Panginoon, ang ginawang pagsunod ng ating Panginoong Jesucristo. Maging kawangis daw po natin siya sa ating pagsunod. Amen? Hindi po niya ilalantana na kapantay niya yung Diyos. No? Hindi niya ininintana na siya ay Diyos. Bagkus, ano pong ginawa niya? Nagkatawang tao siya, nagpakababa. Ginawa niyang walang halaga ang sarili at pinili ang paglilingkod o maging alipin. Amen? Nagkatawang tao siya. At makikita po natin sa verse 7, pinili niya na maging alipin, pinili niya na maging tao, di ba? And sa verse 8, at pinili niya na maging katulad natin, maging kawangis natin. Kaya sana po, piliin din natin na maging kawangis niya. Yung kanyang humbleness ay sikapin natin na maging katulad niya. Amen? Amen? Biruin nyo, mula doon, hindi niya inisip na siya ay Diyos. Mula sa pagkabata, di ba? Naglingkod siya, naging karpentero siya, naging alipin siya, at yung pagpapakahirap niya doon sa krus ng Kalbaryo, pwede niyang hindi danasin yun. Pero, pinili niyang sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos hanggang doon sa kamatayan. Amen? Di po ba? Makikita po natin hanggang sa kamatayan, pinili ng Diyos, hindi niya pinili ng Diyos na sumunod sa plano ng Panginoon. Hindi niya pinangalandagan ng pagiging Diyos. Sa halip nagpakumbaba siya. Mga kapatid, dalawa lang po yung ating choice. No? Obedience or ang pagsunod at ang disobedience o ang pagsuway. Pero sigurado po, pag sumunod tayo, hindi po tayo mapapahamak. No? At ito po ang kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga binigay niya yung 10 utos Yung 10 commandments binigay niya. No? Para hindi tayo mapahamak sa ating mga buhay. Para magkaroon tayo ng panuntunan na maging matagumpay sa buhay na ito. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. So, mahirap po pala dito. Purihin ang Panginoon. Teacher Flor, nanginginig pa rin. Purihin ang Panginoon. Sabi po sa John 14:15, John 14:15.
Ang Ten Commandments po ang gabay natin sa ating pamumuhay. Amen? Amen po? Sa John 14:15 sabi po, if you love me, you will always obey what I command. No? Kung mahal ninyo ako, susundin nyo ang aking mga utos. Baka po, minamahal lang natin ang ating Panginoon sa nguso, hindi sa puso. Di po ba, yung mga mag-asawa dyan, di ba? Di ba? Yung lalaki, sumusunod sa babae, kahit nga maging tagasaing, tagaluto, tagalaba, no? Kasi mahal nila yung asawa nila. No? Kasi mahal natin ang asawa natin, mahal nila ang asawa nila. Kung maaari lang, huwag mahirapan yung asawa nila. Ganun din naman kaming mga babae, no? Totoo ba? No? Ganun naman din kami mga babae, no? Sumusunod naman na kami sa inyo kasi mahal namin kayo. Di ba, no? Di tumitingin. So, sa number 1 po, importance of obedience, makikita po natin sa number 1, ng kahalagahan ng pagsunod. It will protect you from sin or harm. Puprotektahan daw po tayo sa kasalanan, hindi tayo magkasala at hindi tayo mapahamak. Amen? Marami pong example ang na karakter sa Bible na makikita natin talaga ang pagsunod. At makikita po natin talaga na sila ay nagtagumpay. Number 1 po, yung favorite ko na story, si Jose. Amen? Sino na nakabasa kay Jose? Nakakatuwa, ano? Nakakatuwa po yung buhay ni Jose, no? Makikita natin ang pabor ng Diyos mula nung siya ay nasa kanyang mga kapatid hanggang napunta siya, naging gobernador siya. Sa chapter 7, makikita natin na pinagtangkaan siya ng kanyang mga kapatid na patayin. No? Hinulog siya hanggang sa pinakiusapan sila ni Ruben, isa sa kapatid niya, na wag nang patayin. Ihulog na lang natin siya sa balon. So hinulog siya sa balon. After po hinulog sa balon, ano nangyari? May nakita sila mga Ismailita, pero napag-isipan nila na ibenta na lang si Jose para magka-pera sila. So ang nangyari, binenta nila si Jose. No? At nung ibenta nila si Jose, napunta siya sa Potiphar. Nung nandun siya sa Potiphar, makikita natin yon sa chapter 39. Hindi ko na po kasi masyadong mahaba. Nung nandun, sa chapter 39, nung nandun na siya sa Potiphar, nakita po ng Potiphar na talagang sinasamahan si Jose ng Diyos. Di po ba? Gano'n naman po talaga eh. Nakikita, kahit hindi tayo magsalita, nakikita sa atin. Di ba? Pag talagang sumusunod tayo sa Panginoon at sinasamahan tayo ng Panginoon, nakikita sa atin, nakikita sa buhay natin, kahit hindi po tayo magsalita. So nakita po ng Potiphar at pinagkatiwalaan siya. Imagine, alipin ka, pagkakatiwalaan ka. Bakit? Kasi pinaboran siya ng Diyos. Amen? So, pinagkatiwalaan siya doon sa buong bahay niya, except siyempre yung asawa niya. No? Pero magandang lalaki si Jose, parang si Edwin. Magandang lalaki, matipuno. No? Magandang lalaki si Jose. Kaya anong nangyari? Nakusunodahan siya ng asawa ni Potiphar. Ganun talaga si Satanas no? Tinutokso tayo, lalo na pag nakikita niyang malapit tayo sa Panginoon. Nung tinutokso siya, sumiping ka sa akin. Talagang diniretsa, sumiping ka sa akin. Pero dahil sumusunod si Jose sa kalooban ng Diyos, hindi siya natokso. Hindi nanalo si Satanas. No? Pero, nahablot yung balabal, yun ang masamang balita. Nahablot yung balabal ni Jose, at nung mahablot yung balabal ni Jose, binaligtad siya. Talagang si Satanas binaligtad siya, at ang nangyari,
nakulong si Jose. Nagalit syempre si Potiphar. Paniniwalaan syempre yung asawa. Ganun talaga di ba? Kasi mahal tayo ng asawa natin, pinaniniwalaan tayo palagi. No? So pinaniwalaan siya hanggang siya ay makulong. Sa kulungan, andun pa rin ang pagsama ng Panginoon. Sa chapter 40 yon. No? Sunod-sunod yung makikita. Sa chapter 40, nandun makikita mo pa rin sa kanya yung pagsama ng Panginoon. Bakit? Alam niyo, ginawa siyang katiwala kagad nung punong bantay ng kulungan. Siya kagad yung hindi na halos nakikialam. Siya na yung ginawang katiwala. Tingnan niyo, no? Makikita mo kagad. No? Ganun po Pagtitiwalaan kagad tayo. Kasi pag nakita sa atin yung talagang pagsunod sa Panginoon, kahit hindi ka magsalita, pagtitiwalaan ka. Amen? So pagkatapos, nakilala niya yung dalawa, yung punong panadero at saka yung taga-timpla ng alak ng hari. At naging kaibigan niya ang mga ito hanggang sa ito ay managinip. So ininterpret niya yung panaginip, yung punong panadero, mamamatay daw, sa kinabukasan, pupugutan siya ng ulo at yung taga-timpla makakabalik sa palasyo. At nangyari. Anong sabi ni Jose? Sabi doon sa taga-timpla, huwag mo akong kalimutan Pag nakabalik ka na doon sa palasyo, huwag mo akong kalimutan. Pero hindi nangyari. Kinalimutan siya. And after 2 years, pagkaraan ng 2 taon, sa 41, chapter 41 po yun, na naginip ang Faraon. At doon naalala ng taga-timpla ng alak, si Jose. Sa tingin nyo, yung mga pangyayari ay kusa lang bang nangyari? Hindi po. Lahat po ito ay pinlano ng ating Panginoon. Lahat po ito ay kalooban ng Diyos dahil nakita niya na si Jose ay sumusunod sa kanya. Dahil nakita niya yung puso ni Jose. Amen? So, naging gobernador siya. No? Naging gobernador po si Jose. Nasiyahan ang paraon doon sa interpretasyon ni Jose sa kanyang panaginip, naniwala siya. Alam niya sa interpretasyon ni Jose na sinasamahan siya ng Diyos. No? Alam niya na hindi basta-basta yung interpretasyon na ginawa ni Jose. Na talagang nasa kanya ang Diyos. Kaya anong nangyari? Ginawa kagad siyang tagapamahala. Ginawa agad siyang gobernador ng Israel. At ano nangyari? Yung kanyang panaginip, doon sa kanyang mga kapatid, kung nabasa niyo po yun, nayuyukod sa kanyang mga kapatid. Kaya nga nainis sa kanya Kaya siya binalak siyang patayin Inggit na inggit sa kanya. Pati kasi yung kanyang ama, ay mahal na mahal sila Jose. No? Nakikita nila na iba yung pagtingin. No? Kaya lalong nainggit. Tapos nga, na naginip, pati nga yung kanyang ama ay nainis sa kanya. No? Na naginip na ganon yuyukod yung mga tinaling big kiss daw ay yumukod doon sa big kiss ni Jose. At purihin ang Panginoon. Amen. Nangyari. Yumukod nga sila, hindi sila makapaniwala. Pero alam nyo, ang nakita ko doon, mula doon sa umpisa hanggang sa maging gobernador siya, wala siyang reklamo. No? Tayo, konting hirap lang, konting reklamo na. Lord, ano ba naman itong pinagagawa mo sa akin? Aray ko, tinamaan ako doon. Kasi pag umakyat po ako sa hagdan, talaga naman, Lord, kung di po para sa iyo, hindi po ako. Kasi di po ba, purihin ang Panginoon. No? Konting reklamo, konting hirap, nagre-reklamo tayo, pero yung dinaanan ni Jose, sumusunod siya sa Panginoon na walang siyang reklamo. No? Sobra yung dinaanan niya. Pero wala akong nakitang reklamo. At ang pinakamaganda sa lahat, wala siyang hinanakit. Kahit nangyari yung mga bagay na yon, hindi siya naghinanakit sa mga kapatid niya.
Alam niya na niloob ng Diyos na mangyari yung mga bagay na yon. Kasi nga, ililigtas niya ang buong Israel sa kagutuman. No? Ano yung sabi niya sa mga kapatid niya? Huwag kayong mag-alala. Nangyari ang mga bagay na ito para mailigtas ko kayo sa tiyak na kamatayan. Amen? Di ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon sa buhay ni Jose. Amen? Makikita po natin talaga na pag sumusunod tayo sa Diyos, maliligtas po tayo sa siguradong kapahamakan. At ang mga bagay na makakasama sa atin ay maiiwasan natin. Amen? Sabi po sa Proverbs 3 verses 1 to 2. Sige po. Sabi po dyan. Sige nga po kayo bumasa. Amen. Diba? Ang ganda ng pangako ng Diyos. No? Sabi dito, my son, do not forget my teaching, but keep my commands. Pag hindi daw natin kinakalimutan at sinusunod natin ang mga utos ng Diyos sa ating puso, it will prolong our life. Hahaba ang buhay natin at magbibigay ng kapayapaan at kasaganaan. Amen! Amen! Purihin ang Panginoon. So, number 2 na po tayo. Number 2, it unfolds your purpose in life. So, obedience unfolds your purpose in life. It unfolds our purpose in life. Ano po ibig sabihin ng unfolds? Unfold. To turn out to happen. Mangyayari ang kalooban at ang purpose ng Diyos sa buhay natin. So, ang pasunod po sa Diyos ang nagdadala ng tunay na layunin o purpose ng Diyos sa buhay natin. Kung ano ang gusto mong mangyari, kung ano ang gustong mangyari ng Diyos sa buhay natin. At ang nakita ko po dito, na mapakagandang example naman, nakakatuwa rin tong kwento ni Abraham. No? So, sa Genesis 12, verse 1 to 4, sabi po, sige nga po, basahin natin, salitan ulit tayo. So, the Lord had said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you." Sige po, sa number 2. Kayo po. Blessing. Amen. Sa 3 po, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you. Sa 4 po, kayo naman. So, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he set out from Haran. So, sabi po sa kanya ng Panginoon, sabi kay Abraham, pumunta ka, no? Pumunta ka sa lugaring ng nakalimutan ka na, makalimutan ka ako. Basta po pinaalis siya doon sa lugar na tinitira niya. Kayo nga po paalisin doon sa lugar na tinitira niyo, di ba? Ando na yung comfort zone niyo. Maliban na lang kung binabaha, ano? Kami po noon sa Palapat, naisingit ko tuloy, binabaha kami. Kaya naawa yung kapatid ko, binili kami ng bahay dyan sa Merida Queen. Dito ang tuwa po kami, no? Kasi walang bahay. Kasi po pag bumaha, normal na normal sa inyo kami, hanggang
liig na eh. Normal dito sa Kabayanan. Kaya naawa sa akin yung kapatid ko. At purihin ang Panginoon. Gayon ba uli? Praise God. So, pinapunta po siya sa isang bayan na hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Pero sumunod si Abraham. At sinabi sa kanya, itong may matindi, interesting. You will be a father of many or great nation. Ibig sabihin, ng maraming bansa. Magiging ama ka ng maraming bansa. 75 na siya. Wala pa siyang anak. Amen? 75 na siya, wala pa siyang anak. Sinabihan siya ng Panginoon, kayo po sabihan ng ganon. Yung mga tatay dyan. Di ba? Hindi na po, kumbaga, hindi na fertile ang kanilang mga panggawa ng bata. Amen? So, parang napaka-imposible, no? So, makikita po natin ang pagsunod ni Abraham sa Diyos, simula pa lamang ng at the age of 75, nung sinabihan siya na lumipat ng ibang nasyon, ng ibang bansa, lumipat siya. At kahit na sa tingin ni Abraham, napaka-imposible ng sinasabi ng Panginoon na maging ama siya ng maraming bansa, sumunod pa rin si Abraham. Sinabi po, at sa chapter 21, natupad ang ipinangako ng Diyos. Alam niyo kung ilang taon bago nangyari? Tama si Donna, 25 years. Ano? Sabi ko po kasi 25 years, no? 25 years na naghintay ang ating Panginoon. 100 taon na si Abraham na naghintay si Abraham. At 100 taon na siya nung ilabas si Isaac. So, natupad ang ipinangako ng ating Panginoon kay Abraham, no? Pero nung siya ay 99 years old na naghintay siya ng 25 years, malayo-layo pa pala dahil narinig ko, sabi ni pastor, siguro mga 15 or 17 years old na si Isaac. Sinubok siya ng isang matinding pagsubok ng ating Panginoon. At ang sabi sa kanya, ihandog mo ang iyong anak. Kayo po sabihan ng ganun, ang tagal mong hinintay. Ano? Di po ba? Ang tagal mong hinintay, 25 years, tapos sasabihin, ihandog. No? Pero alam niyo, hindi nagreklamo si Abraham. Hinandog niya si Isaac. At habang sila ay... At siguro, yung mga tatay dyan, kaisa-isa niyong anak, si Edwin, di ba? Isa lang si Kyrie. Di ba? Siguro mahirap sa loob mo. Kahit sabihin mong inutos sa'yo ng Diyos, mahirap sa loob mo. Parang hindi nakatulog si Abraham. No? Nung gabi na yon. Kasi nga, tayo, alam na natin. So at least tayo. At least tayo, alam na natin yung mangyayari. No? Kaya hindi tayo medyo na babother. Pero sa Abraham, hindi niya pa alam yung mangyayari. Pero sumunod siya sa Panginoon. No? Sumunod siya sa Panginoon na ihandog niya si Isaac. So maaga pa lang, hinanda niya na yung mga panggatong at yung gagamitin sa burnt offering. No? Umalis nila ni Isaac kasama yung ilan niyang alipin. No? Tapos, pagdating nila doon sa bundok, sabi niya sa mga alipin niya, ito interesting, sabi niya sa alipin niya, ano yung sa Genesis 22 verse 5, paki ano nga po, ayun, sabi niya, he said to his servants, stay here with the donkey po yung kabayong ginamit nila. While I and the boy go over there. Aakyat na sila sa bundok. We will worship and then we will come back to you. We will come back to you. Nag-aral po ba tayo? Di ba yung we pronoun po yun? Ano? Pag we, ibig sabihin, dalawa. No? So,
Di ba? We will come back sa iyo. Andun ang faith ni Abraham na may mangyayaring magandang himala ang Diyos. Alam mo, ang paniwala ka po doon, kung yun ngang, kung imposible ngang mangyari na 75 years old na siya, binigyan siya ng anak ng Panginoon, yung pa kayang hindi niya mailigtas si Isaac doon sa sinasabi niyang, andun ang tiwala niya sa ating Panginoon. Andun ang pananampalataya niya na hindi hahayaang mangyari ng Panginoon yung pagbe-burn, yung paghahandog. No? So, habang naglalakad silang mag-ama paakyat sa bundok, siyempre matalino si Isaac ang tagal yatang hinintay yon. Sabi ni Isaac, Father, sabi niya gano'n, sino yung ihahandog mo? Tayong dalawa lang, wala ka naman dalang hayop na ihahandog. Alam mo ang sagot ni Abraham, the Lord will provide. No? Mga kapatid, ano man yung pagsubok na dinadanasan natin ngayon, ano man yung test sa atin ng Panginoon, the Lord will provide. Ang ganda ng Ang ganda ng sagot ni Abraham, the Lord, yun ang sagot niya sa kanyang anak. Yun po yung sagot niya sa kanyang anak. No? So pagdating po doon sa sisindihan niya na, ang nakakatuwa, ando doon din yung obedience ni Isaac. No? Tinatalian siya ng ama niya, hindi siya nagrereklamo. Sabi nga ni Pastor, 17 years old na, or 15 to 17 years old na. Teenager na yon, malakas na yon. Pwede na siyang magwala. Pwede na niyang, ba't ba ako tinatalian ng tatay ko? No, di ba? Pero hindi. Makikita mo rin ang pagsunod ni Isaac. Di ba? Interesting, di ba? Nakakatuwa. No? Ando dun po ang pagsunod din ni Isaac. So, nangyari, hindi natuloy. No? Sabi ng Panginoon, sinusubukan lang kita. At nakita niya, merong isang usa, nakawit yung tawag dito? Sungay. Sa mga aroma, sa mga tinik. Sa palagay nyo, aksidente yon? No. Because the Lord provide. Yun ang sinabi na Isaac. Kaya yun ang nangyari. The Lord provide. Di ba? Ang Diyos ay nag-provide ng iyahandog niya. No? Di ba? Ang galing, nakakatuwa. Ganun po ang ating Panginoon. Ang Diyos ni Joseph, ang Diyos ni Abraham, pareho lang po. Yun din po yung Diyos natin ngayon. Amen? Maliwanag po na sabi niya sa mga servant niya, di ba? Nakakatuwa yun, no? Kaya, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? Kahit imposible, the Lord will make it happen. Kahit imposible, ano man yung hinihiling nyo, kahit ano yung nasa isip nyo, ano man yung mga hinihiling nyo sa Panginoon, ano man yung mga pagsubok nyo, the Lord will provide. The Lord will make it happen. Number 3 na po tayo. Konti na lang po. Number 3, obedience to God leads you to the right path. No? Ang pagsunod sa Diyos ay magdadala sa atin sa tamang landasin. Kadalasan, ito'y hindi madali. May kaakibat na sakripisyo. Pero dito, nasusubok ang iyong karakter. Amen? Nasusubok po kung gaano natin minamahal at kung gaano natin sinusunod ang ating Panginoon at kung gaano natin pinapanampalatayanan ng ating Panginoon. Ang iyong pagsunod sa Kanya ay magpapatuloy ka pa rin kahit dumaan ka sa maraming trials, maraming pagsubok, hindi ka susuko. Hindi madali, hindi convenient, narinig ko nga kay Pastor King kanina. It takes sacrifice.
may mga sakripisyo po. Subalit kung ito naman yung kalooban ng Diyos sa iyo, iba ang pakiramdam. Fulfilling at interesting. Pag we go to the process at pag ito ay napagtagumpayan natin. Amen? Purihin ang Panginoon. Dito pala sila. Ngayon ko lang naaninaw. Nagre-reflect kasi yung light eh. So, sa John 14:6 po, sige nga po. Ito, tinuturo natin to doon sa ano, no? Doon sa ating discipleship. So, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang makapaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Kaya kung sinusunod po natin ang kalooban niya, at kung tayo po ay sumusunod sa Kanya, sa utos niya, kung ano po yung gusto niya, nasa right path po tayo. Nasa tamang landasin po tayo. Alam nyo, naulila po ako sa Ama, isang patotoo po, naulila po ako sa Ama. Ako ay 21 years old. So, third year college po ako. Natapos ko po yung preparatory dentistry. Gusto ko po maging dentista. Sayang hindi natuloy. Pero natapos ko naman po yung prep. Hindi na po ako nakapag-proper. Kasi kulang po kami financially. Medyo nagloloko po yung tatay ko noon. Kaya medyo yung financial namin ay naapektuhan. Hindi ko po natuloy ng proper. Pero nag-shift po ako ng medical technology. Kasi mahal po yung proper. Nakakaisang sem pa lang po ako sa medical technology. Namatay tatay ko. Iyak po ako na iyak. Lord, sabi ko, mabait po kasi ako eh. Totoo naman po yun. Hindi po, hindi po ako nakikibarkada, nataway anak ko. Hindi po ako nakikibarkada. No? At saka, aral uwi. Iba yung ibang mga estudyante, no? Hindi ko po naranasan yung makibarkada. Talaga pong aral uwi. Lord, sabi ko, nag-aaral naman po ako. Tsaka nagtitiis ako. Banana Q lang yung pananghalian ko. Cupcake, paborito kay cupcake. Cupcake, no? Pag may pera-pera. Pag bagong dating yung allowance, cupcake. Lord, nagtitiis naman po ako, Ba't nangyari po ito? So, sabi po nung tsuhin ko, doon po ako nakatira eh. Sabi niya sa nanay ko, gusto mo sa'yo yung, hindi ko alam kung sa kanya yung tuition, sa kanya yung allowance. Pero hindi po pumayag nanay ko. Kasi nga, ako panganay, kawawa naman yung mga kapatid ko, magsasakripisyo. Pero purihin ng Panginoon, nakatapos lahat yung mga kapatid ko, ako lang yung hindi. Pero alam nyo, iba pala yung plano ng Diyos sa buhay ko. Nakagraduate ako sa School of Theology, sa City Harvest pa, amen? Kaya tuwa-tuwa po ako. Tuwa-tuwa po ako nung meron akong certificate. Umiyak nga ako eh. Sabi ko, Lord, salamat. Sa'yo pala ako magkakaroon ng certificate. Amen? Meron ka palang plano sa buhay ko. Kasi there are times na kini-question ko siya, maski nga yung nanay ko eh. Hindi mo kasi kako ko pinag-aral. Andun ba yung bitterness? Pero purihin ng Panginoon. Kaya pala nangyari yun. Meron siyang purpose. Yun. Na-unfold yung mga purpose sa buhay natin. Nangyayari. No? Nangyayari. So, ganun po. Obedience to God leads you to the right path. Itinuturo niya tayo sa tamang landasin. Number 4 po. Obedience to God shows your love for Him. Amen? Sinasabi po natin na mahal natin ang ating Panginoon. Sinusunod ba natin siya? Hello, may kausap ba ako? Yung simpleng pagbabasa lang ng Biblia. No? Sabi po sa Bible, 2 beses nating bulay-bulayin ang salita ng Diyos. Nakakasunod po ba tayo? Amen?
Ha? 2 beses natin. Aray ko, hindi ko rin po nasusunod. Pero purihin ang Panginoon. Pinipilit po. Pinipilit pong masunod. Manalangin. Nakakapanalangin pa po ba tayo? Amen? So, unahin niyo po. Unahin niyo po ang ating Panginoon. Manalangin, magbulay-bulay ng kanyang salita pagkagising sa umaga. Sanayan lang yan. Masasanay din po kayo. No? Bago, lalo na yung mga nanay, bago kayo magkutingting at gumawa ng mga bagay-bagay, unahin niyo muna yung Panginoon. Alam niyo, napakasarap na lalo na may mabigat kang dinadala. Iyak mo sa Panginoon sa umagang-umaga. Napakasarap po ng Panginoon. Alam niyo, nung patotoo ulit, siguro mga nakaraang buwan, sabi sa akin ni Raquel, yung si Raquel, yung pangatlo ko po, may asawa na yon, yung nag-asawa, kakasawa. Nay, sabi niya, yung aming company ay medyo tagilid. Kasi ang dami nila na inopen na business, open lang sila ng open, hindi nila alam na hindi nila ma-supervise lahat. Kaya medyo tagilid. Sabi niya, bibigyan lang kami ng hanggang December. At pag na-hit namin yung target bawat month, magpapatuloy kami. Pero pag hindi. Bigat nun, ano? Siya'y naguhulog ng Innova. Purihin ang Panginoon. Yun ang pinakamabigat. No? Edi, sabi ko, Lord, sabi ko gano'n. Lord, sabi ko gano'n, ikaw na po yung bahala. Alam niyo naman mga nanay, nilihod ko talaga, umiiyak ako. Nagugulat nga sila pag umiiyak ako eh. No, talagang, meron akong lugar na talagang ando doon. Iniiyak ko sa Panginoon. Alam niyo kahapon, sinasabi niya sa akin, Nanay, good thing, sabi niya gano'n. Talaga iba talaga ang pabor ng Diyos. Totoo po yun, iba ang pabor ng Diyos. Maniwala po kayo. Alam niyo, Nanay, sabi niya, Nay, alam niyo ba, yung iba kong kasamahan, siyempre yung mga kasamahan din niya, mawawala na rin ng trabaho. Walang tumatawag. Walang mga interview siya, nagkakagulo ang interview. Diba? To God be the glory. At kahapon, tumawag siya sa aming mag-asawa. Sabi niya, Nanay, bago ko pumirma, bago ako mag-say yes, tatanungin ko muna kayo. May asawa na yun, purihin ng Panginoon. Ayan. Meron na akong offer ng sweldo, meron na akong offer ng gagawin ko na trabaho. Sabi ko, tatanungin ko lang po kayo. Kasi may interview pa po ako bukas. Ngayon, sabi ko, ikaw ang may katawan. Ikaw ang nakakaalam ng lahat. 5 days lang daw yung niya. At ang nakakatuwa, yung sweldo niya daw dun sa dati, dun sa aalisan niya, hindi naman daw naglalayo. At hindi siya pressured kasi na-promote siya, pero ang dami-daming trabaho. At ang pinakamaganda, dapat mag-i-interview siya ngayon, hindi siya makaka-attend kasi gusto niya i-meet si Brother Hedy. Hindi siya dapat makaka-attend ngayon sa JCTD Singapore, makaka-attend siya. Amen? Purihin ang Panginoon. Talagang iba pong pumabor ang ating Diyos. Amen? Sabi po, obedience to God shows your love for Him. Sabi ko nga, Lord, patawad. Yung simpleng umattend lang ng first service. May grupo po kasi kami. May a-attend ng first service, may a-attend ng second service. Hindi mo masunod. No? Yung simpleng paupuin ka lang sa unahan, hindi ka makasunod. Aray ko, kasama din po ako doon. Di ba? Purihin ang Panginoon. So, yung ating tithes, hindi tayo makasunod. Alam niyo mga kapatid, sikapin po natin. Totoo po yun. Ako din po nag-struggle. Kasi minsan may times na, di ba, Lord, hindi po kakasya. Pero ito po yung tithes ko. Ito na lang po matitira. Kasya po kaya ito sa isang buwan? Kasi monthly lang po yung dating ng pera sa amin. Alam nyo, nagkakasya. Kahit gaano pa kaliit yung natira sa amin, ayan, yung anak ko, ayan yung mister ko, kahit gaano pa. Basta sineseparate ko po yung para sa Diyos. Nagkakasya. Maniwala po kayo sa akin.
At nakakatuwa. No? May mga channels of blessing. Mga bukas ang durungawan, no? Hindi mo akalain. No? May dumarating. No? Nakakatuwa po. Minsan, magugulat ka na lang, magkakaroon ng laman yung ATM mo. Bigla-bigla. Amen? Ganun po ang Diyos. Kasi, iba po yung ATM natin sa langit. Amen? Iba po yung ATM natin sa langit. Amen? Purihin na. Basta, sumunod lamang po tayo. Yung wag na po natin questionin yung bakit may tithes, bakit may offering, bakit may mission. Basta, sundin po natin ang kalooban. Ibigay po natin yung nararapat sa Diyos. Hindi niyo po dapat panghinayangan yun. Pag ang Diyos po ang binigyan nyo, ibang klase ang balik sa inyo. Amen? Amen? So, at ang pinakamaganda po, yung commitment natin sa Panginoon. Pag tumango po tayo sa Panginoon, i-commit na po natin ang ating sarili. Kahit gana pa po kahirap. Alam niyo, sa buhay ko, hindi po siguro lingid sa inyo na ako ay nagkaroon ng endometrial cancer. Pero sabi nga ng mga anak ko, para lang ako nagdahilan. At meron po akong ina na inaalagaan. Inang napakabait. Purihin ng Panginoon. Pero, praise God. Nakakapaglingkod pa po ako sa Panginoon. At yun po yung pinagpapasalamat ko sa Lord. Na ibibigay ko pa rin po kahit nagre-reklamo lagi, alis daw ako na alis, pinamamalita ako sa mga kapatid. Iniiwanan ko daw siya, alis daw ako na alis. Sabi ko, Nay, iwan man kita, si Lord ang kasama mo. Ayaw niya kasi na nag-iisa. Si Lord ang kasama mo, si Lord ang bahala sa'yo. Yun ang covenant ko sa Lord eh. Basta iniwan kita, lalo na sa paglilingkod, siya yung bahala sa'yo. Amen? Pakilagay nga po sa John 14:23. Ito po, maganda po ito. Sige po, basahin natin. Sabay-sabay po tayo. Jesus replied, anyone will obey my teaching, my Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Diba? Ang galing, ano? Sabi po sa Tagalog, inano ko po eh. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking Ama. No? At kami pupunta at mananahan sa Kanya. Diba? Why worry? Pag sumunod ka, mananahan sa iyong Panginoon. Bakit ka mag-aalala? Amen? Nasa iyo yung Panginoon. Kasama mo siya lagi. Bakit tayo mag-aalala? Ano man ang mangyari, kasama mo siya. Amen? So, napakaganda po, ano? Anyone who loves me and obey me. Sino man na nagmamahal sa akin. Eh, kung tayo nga mga magulang eh. Di ba? Pag nakita natin yung pagmamahal at pagsunod ng ating mga anak, eh, kahit na nasa kaibuturan ng ating mga, kahit na nasa saan lupalop eh, pag ginusto ng mga anak natin, ibibigay natin. No? Di ba? Ganun. Eh, ang Diyos pa. Ang ating Ama pa sa langit, ang hindi ipagkaloob ang mga naisin natin. Amen? So wala po tayo dapat ipangamba. No? Maliwanag. Pag sumunod tayo sa Kanya, mananahan siya sa atin. Amen? Kasama ng Ama. Number 5, last one na po. Maaga tayo. Number 5, obedience to God allows you to experience His supernatural blessings. Amen. Diba? Ito po ang pinakamaganda. Diba? Pag sumunod daw tayo sa Kanya, mararanasan natin ang kakaibang pagpapahala. Amen? Sige po, basahin natin sa Deuteronomy 28, verse 1 to 6. Sige po, halinhinan tayo.
If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I will give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Sige po. Number 2 po. Sabay-sabay po. Yan, nakikita nyo, no? Number 3, ang Diyos po ang nagsabi niya. Number 3, verse 3. You will be blessed in the city and blessed in the country. Number 4, verse 4, the fruit. The calves of your herds and the lambs of your flocks. Verse 5, your basket and your kneading through will be blessed. 6, di po ba? Ang daming blessed. Ano? Ang daming word na blessed. Pagpapalain. Amen? Sabi niya noon, kung susundin lamang ninyo si Yahweh at ang inyong Diyos at tutuparin ang kanyang utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Amen? At mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayong kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Sa 5, pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula roon. 6, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gawain o lahat ng inyong gawin. Amen? Hindi niyo po ba? At hindi niyo po ba napapansin? Sa atin, di ba, nag-overflow. Ibig sabihin, halimbawa, kasama ko si Ate Abing, pati siya nadadamay sa blessing. No? No? Nadadamay, nagkakadamay-damay. No? Di ba? Pag may kasama kang mananampalatayang sumusunod sa kalooban ng Diyos, nadadamay din. No? Yung kapwa mananampalataya mo, nag-overflow rin sa kanila ang blessing. Ganon po kabuti ang ating Panginoon. Amen? So, mga kapatid, dalawa lang po. Last verse pala. Meron pa pala. Last verse, Luke 11:28. He replied, Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Mas pinagpapala po ang nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod ito. Amen? Amen po? Mga kapatid, mapala daw po yung mga sumusunod at nakikinig at sumusunod ng salita ng Diyos. At sigurado pong magtatagumpay ang mga ito. Dalawa lamang po, katulad ng sinabi ko kanina, ang inyong pamimilian. Rather, obedience o ang pagsunod, or disobedience o ang pagsuway. Alalahanin po natin na sa ating pagsunod, andon ang katagumpayan at pagpapala. Hindi po tayo mapapahamak. Kagaya po ng sinabi ko, malalayo kayo sa kasalanan, sa kapamahakan, magkakaroon kayo ng right path. No?
At sigurado pong magkakaroon tayo ng katagumpayan, hindi lang physically, kung hindi financially. No? Mapoprolong po ang buhay kasi natin pag nagtagumpay po tayo. So, malaya po tayo na makakapamili. Although, pag pinili po natin ang obedience, nandoon po talaga ang sacrifice. Kalaki po ang sakripisyo. At bilang mga lingkod po ng Diyos, talaga pong kahit naman dumaan kayo sa mga sakripisyo, sa hirap ng paglilingkod, ando doon, di ba? Yung fulfillment. Ando yung para bang kahit mamatay ka na, okay lang. No? Kasi nakikita mo na sumusunod ka sa kalooban ng ating Panginoon. So, ngayon po, hihingi po natin ng tawad. Yung mga araw na hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon Diyos. Yung mga panahon na sinayang natin na dapat i-share natin yung Word of God, nangungusap na sa atin. Naranasan niyo na po ba yun? Nangungusap sa inyo yung Panginoon na i-share mo na yung Word of God. Share mo na ako sa Kanya. Pero ini-ignore natin kasi nahihiya tayo. Natatakot tayo na baka ma-reject tayo. Alalahanin po natin na ang Diyos ang dinadala natin. Ma-reject man tayo, hindi tayo yung na-reject, kundi ang ating Panginoon Diyos. At pag po ginawa natin ang kalooban niya, siya po yung bahalang magsalita. Hindi niyo po ba naranasan yun? Na binubulungan kayo ng Diyos. Sharean mo na yan, share mo na yan. Ini-ignore natin. Halimbawa naman po, sa tithes, bigay mo na yan, bigay mo na yan. Ay para sa Kanya. O kaya sa offering, Lord, wala na akong pamasahe. Lord, pamalengke ko pa to Sumunod lamang po tayo. Ayan, maniwala po kayo. Ayan, si Ate Abing, natutuwa nga po ako sa patotoo niya. Sabi niya po, nung daw malalaki yung hinahawakan niyang pera, 100,000. Hindi siya nagtatights, nanghihinayang siya. Pero ngayon, natuto siyang mag-obey sa tithes. At hindi sila pinamamayaan ng Diyos. Binibigay niya yung nararapat sa Diyos. Kahit pag nagtitinda sila ng gas ni Kuya Clet, sumasapat. Ganun po ang ating Panginoon. Sundin po natin yung kalooban. Bilang mananampalataya po, ganun din po ako. Dati po nag-struggle ako sa pagta-tithes. Lalo na po yung panahong nagpapaaral ako. Gipit na gipit kami. Pero isa lang po ang nakita ko. Sundin natin ang kalooban niya. Sundin natin yung nararapat para sa Diyos. Hindi po natin ipanghihinayangan. Hindi po masasayang. Amen? Sige po, tumayo po tayo lahat. Sumunod po kayo sa isang maiksing panalangin. Ihingi po natin ng tawad yung mga bagay na sumuway tayo sa kalooban niya. Ihingi po natin ng tawad yung mga bagay na
hindi tayo sumunod sa nararapat para sa ating Panginoon. Hallelujah. 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 Yarabababa shikre yayahande. Yorobobobo shikre yayaya. Hallelujah. Hallelujah. Yarabababa shikre yaya. Hallelujah. Hallelujah. Yarabababa shikre yaya. Yorobobobo shikre yaya. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Yorobobobo shikre yaya. Hallelujah. 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 Yarabababa shikre yaya hande. Yorobobobo kande. Yorobobobo shikre yaya. Hallelujah. 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 Yarabababa shikre yaya. Ama, patawarin niyo po kami, Panginoon. Kung may mga bagay, Panginoon, na inutos ka sa amin na hindi kami sumunod. Patawarin mo po kami, Panginoon. Kung napalungkot namin ang iyong puso, patawad, O God. Inihingi po namin, Panginoon, ng patawad ang lahat ng aming mga pagsuway, O God. Lord, patawad. Tulungan mo kami, Panginoon, na makasunod sa iyong kalooban. Alisin mo po lahat, Panginoon, ng karumihan ng aming mga puso. At kung mayroong mga bagay na hindi pa kami naisusuko sa iyo, Panginoon, tulungan mo po kami na isuko namin ito. Hallelujah. Hallelujah. Lord, gusto po namin makasunod. Gusto po namin, Panginoon, maipadama yung pagmamahal namin sa iyo. Lord, tulungan mo po kami. Tulungan mo po yung bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Maghari ka po sa amin, O God. Hallelujah. Patuloy ka po naming maranasan, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po naming maranasan na iyong pagsama. Patuloy po naming maranasan na iyong pagkalinga. Alam namin, Panginoon, hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan. Alam namin na marami kaming nasuway. Kahit maliliit na bagay, Panginoon, alam namin na napalungkot ka namin, na ipagpalit ka namin, Panginoon. Patawad, Panginoon, patawad. Sa umaga kitong, Panginoon, tulungan mo po yung bawat isa sa amin na magsimula sa panibagong araw, na ikaw yung unahin namin lagi, Panginoon, na sumunod kaming lagi sa iyong kalooban, O God. Tulungan mo po kami. Give us the courage, O God, hallelujah, to spread your words. Matupad namin ang iyong mission at vision, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Hallelujah. Hallelujah. Lord, tinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid ko na ito. Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magpatuloy sa iyo. Na kahit ano man ang mangyari, Panginoon, hindi kami susuko. Patuloy kaming maglilingkod sa iyo, Panginoon. Katulad ni Joseph, ni Abraham, ni David, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na maging kawangis mo sa pagiging obedient, O God. In Jesus' mighty name. Lord, salamat sa mensahe mo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, tumimo sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso ang lahat ng aming narinig sa umagang ito. At patuloy, Panginoon, ikaw ang magturo sa amin ng
obedient heart. Tapat na puso, Panginoon. At tapat na naglilingkod at sumusunod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po yung pinakamataas na papuri. Pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, I know every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Praise God. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Meron lang po tayo ilang reminders or ang tawag doon. Sa November 19 po ay anniversary po ng JCTD Paumbong. So everybody is invited po. Teacher Flor, mag-white na lang sila, no? Yung may no other name. So, kasi po white po ang suot ng mga ng mga taga-Paumbong. So, join na lang po tayo in wearing white shirts. Ano po? 3:00 po yan ng hapon. Doon po sa may Santo Niño Elementary School. Nadadaanan po yan ng jeep. Sa right side po. Ano po? So, 3:00 po siya magsisimula. So, everybody po ay invited po sa anniversary po ng JCTD Paumbong. So, ang labi po ng asawa ni Sister Jessica Silvestre po ay dumating na. So, after 40 days po ay ngayon lang po siya dumating. So, talaga po nakakalungkot, ano? Pero supportan po natin siya sa panalangin. At meron din pong gawain doon on November 14, 15, 16, 17, 18. So, ang libing po niya ay sa 19 po. 19 din po ang libing niya. So, hindi ko pa po alam yung time. So, supportan po natin si Sister Jessica na panalangin siya. And even makarating po tayo doon. Sa Santo Rosario po yan, sa may Talipapa daw po. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Meron pa ba tayong reminders? So, sa isang linggo po, si Teacher Flor naman ang ating preacher. Amen. So, pwede po bang mahilingan si Teacher na manalangin sa atin para sa pangwakas sa panalangin? And sabihin mo nga po sa katabi mo, you are blessed. Amen. You are blessed. Amen. Napakaganda po ng salita ng Panginoon na narinig natin ngayong umagang to. Maraming salamat po, Sister Vilma, sa napakagandang aral na tinuro mo sa amin. At welcome to the group. Amen. So ngayon po, tayo po yumuko para sa ating closing prayer. Hallelujah, Lord God. We praise you, Father God. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat sa pagsama mo sa gawaing ito. Maraming salamat, in-encounter mo kami sa pamamagitan ng iyong salita. Maraming salamat na ipinaalala mo sa amin, pinabatid mo sa amin ang kahalagahan ng pagsunod. Maraming salamat sa lingkod na ginamit mo na naghayag ng iyong salita upang iparating sa amin ang iyong mensahe. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mong samahan ang iyong lingkod sa mga susunod na araw ng kanyang buhay at patuloy mo siyang gamitin mightily sa iyong ubasan. At patuloy mo, Panginoon, siyang gawing instrumento upang marami pang, Panginoon, na kaluluwa ang makakilala sa iyo at maibalik sa iyo. Lord, sa aming pag-uwi, ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Kasamahan mo kami sa iyong mga anghel to guide and protect us, O Lord God.
At Lord, anumang aming narinig, hindi lang ito mananatiling aming narinig, hindi lang mananatili sa aming puso, kundi Panginoon, ito'y aming isa sa buhay, hahakbangan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, patuloy mong samahan ang bawat mag-asawa sa kanilang pamilya, maging matatag, Panginoon, ang mga anak na nagsisipag-aral, dalangin namin, Panginoon, samahan mo sa lahat ng kanilang exam, sa lahat ng kanilang proyekto, magtagumpay sila, Panginoon. At Lord, kung hindi ka pa po darating sa susunod na linggo, loobin mo kami makabalik rito sa iyo upang magpurit, magpasalamat, Panginoon, at mapakita, Panginoon, sa iyo ang tunay na pagsunod namin. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Magandang umaga po. God bless you po. Enjoy po natin ang Sunday with our family and with the presence of God. Worship team and dancers, may practice tayo ngayon. Bilis na! Kasi mabilis yun. Nagliwanag. Kim, paano nga ng lyrics? Nagliwanag, agila,